Ito po, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na kapwa ko Pilipino. Ito pong ipaparinig ko sa inyo ay interview ah, ng media sa kanya. Ito po ay matagal ng politiko, matagal ng congressman, matagal ng senador, dating speaker, tumakbo pang vice president, naging secretary pa ng Department of Foreign Affairs. Alam nyo, yung pagiging speaker, ma-influensya yan. Pero ang tanong, ano bang ginawa nila para mapalakas ang justice system sa ating bansa? Wala naman. Nung siya ay Department of Foreign Affairs Secretary, siya yung tagapagpatupad ng foreign policy under Duterte administration. Ang tinutukoy ko po ay si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ngayon ang kanya sinasabi at plano tungkol pa rin ho dito sa issue ng pagkaka-aresto kay Duterte at posibleng pag-aresto doon sa kanyang mga kasamahang senador na di umano may kinalaman sa crimes against humanity. Pakinggan ninyo itong senador na abogadong ito. The minority Ano po plano? drafting and reviewing a resolution na may sense of the Senate na respetuhin ng Philippine courts. Kahit tingnan nyo na lahat ng technicalities, tingnan nyo na lahat ng treaties, lahat ng batas, ang essence, ang spirit ng ating konstitusyon ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Bakit? Kahit sino po na Coast Guard, na BGMP, na naka-uniforme, AFP, PNP, na na-involve, whether yan ay sa Marawi, yan ay sa communist insurgency sa Mindanao, bigla na lang dadamputin. Diba? Tapos ngayon, sinasama si Secretary Aguirre. So, civilian. So, sabihin mo na may allegation na conspiracy. So, at any time then, a cabinet member, aakyat na yan. That's one step closer to the president. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless, di ba? So, I do understand that there are emotions here. There's human rights issues. Pero nababawasan ba yung human rights kung yung isang tao ay nakakatakbo muna sa korte? So can you imagine sa inyo sa media, kung kinover nyo halimbawa yung war on drugs, tapos sinabing, hindi lang nag-cover yan ha, embedded yan, kakampi ni Duterte yan. Pwede ka na lang kunin, tapos daling ka na lang sa ibang bansa. Hindi ka man lang makakatakbo sa local courts, di ba? Pero, yan yung paliwanag ni Alan Peter Cayetano. So ano ang inyong masasabi dyan? Tama ba yung kanyang mga hugot? Na para bang masyado siyang nababahala dahil yung ating mga kababayan ay nadidimanda sa International Criminal Court. Ito po yung aking observation at opinion niyan. Nakakalimutan at kinalimutan ni Alan Cayetano. Alam mo si Cayetano, napakalawak nito. Pag in-interview ito, ang dami ko sa nakakarating ang sinasabi nito eh. Pati yata janitor gusto niya sabihin na pag nahuli ba dadalhin sa ICC. Hindi naman ganon. Ang ICC naman, hindi naman po yan tatanggap ng mga kaso, ng mga pangkaraniwang kaso. Nakapokus ang ICC kapag ang issue, crime against humanity. Pag ang mamamayan sa buong mundo ay nagrereklamo na yung kailang karapatang pantao ay hindi pinagkakaloob at inaabuso. Doon lang. Yung problema ng pulis, bumbero at kung sino-sino sinasabi ni Alan, hindi naman yan pang international na issue. Masyado lang niyang nililin lang ang mga Pilipino na para bang lahat na lang kaso sa Pilipinas, lahat na lang paglabag sa batas. Kung wala kayong tiwala, pupunta ng international court, hindi po ganoon. Ang pinag-uusapan dito, crime against humanity, human rights violation. Hindi naman pinag-uusapan dito yung hold up o nagnakaw ka o pumatay ka, nakakapatay ka ng tao dahil pinagtanggol mo ang sarili mo, hindi naman kasama yun. O kasambahay ay nagnakaw sa amo, o bumbero, hindi napatay ang sunog, dinimanda, walang nangyari, dadalhin sa ICC. Hindi ganun kababa. Mr. Cayetano, nililin lang mo ang mga Pilipino eh. Ang pinag-uusapan dito, national crime.
crime against humanity laban sa isang presidente, sa matataas na opisyalis ng ating gobyerno. Kaya nagpunta ron ang mga biktima kasi member tayo ng ICC 2017. Ngayon, kung may mga kaso tayo at may mga nangyayari dito, sa tingin ba ninyo pag nagpunta tayo ng ICC, i-entertain tayo ng ICC? Hindi ako nakakasiguro to dahil hindi na tayo member. Kaya lang tayo in-entertain noong 2017 yung mga nagreklamong Pilipino, pinangunahan ng Magdalo ni Trillanes, dahil tayo member pa nung panahong yun. Yun ang totoo, huwag niyong iligaw. At ang totoo, buhay na katotohanan, mahina talaga ang justice system natin noon at ngayon. Wala namang binagong batas. Itong mga politikong ito, puros pinapususweldo natin kung ano mga pinaggagawa. Puro pagbabalimbing at kasyusisip lang sa mga politikong amo nila. Hindi ko nila lahat. Yun ang aking opinion dyan. Ikaw, Alan, dati kang speaker. Ang tagal mo nang mambabata sa Senado at Kongreso. Bakit meron ka bang ginawa para mapalakas ang justice system sa ating bansa at magkaroon ng tiwala ang mga pobre, mahihirap, pangkaraniwang tao pag naghahanap ng hustisya? Pag ang kalaban ay matataas na opisyalis ng ating pamahalaan? Pakipaliwanag na, ano bang ginawa mong batas para susugan niya? Ngayon, nakitang-kita natin ang kahinaan ng ating mga batas. Kaya nagpunta ng ICC, hindi lang yung pagiging membro natin. Pangalawa, Mr. Cayetano, baka hindi mo alam. Nung panahon ninyo at panahon ni Duterte, sinong maglalakas ng loob na magdemanda dito sa Pilipinas ng biktima ng tukhang at double barrel ng mga pulis plus reward money? Walang magrereklamo rito. Wala ngang malinaw na investigasyon eh. Ang DOJ at kapulisan eh. Meron bang naipakulong nung panahon ni Duterte na na-involve sa tukhang niya? Wala. Binigyan pa nga ng reward eh. Pinagkakitaan yung tukhang eh. Oh, bakit mo sisisihin ngayon yung mga biktima magpunta sa International Court? Eh wala kayong ginawa ng mga panahong yon. Hindi nyo iginabay ang mga biktima. Hindi mo rin pinigilan ang tukhang operation ni Duterte. Kinonsinti nyo, nagpalakpakan pa nga yung mga iba eh. Diba? Tapos ngayon pinatutupad ng batas sa international dahil doon nagpunta ang mga complainant. Ipinatutupad ng kasalukuyang gobyerno under President Marcos ang mga batas. Kapag may mga warrant of arrest, nag-iiyakan kayo, nagre-reklamo kayo na para bang kawawang-kawawa na ang mga Pilipino. Parang kawawang-kawawa ang mga politiko na sangkot sa crime. Kawawang-kawawa ang mga general na sangkot sa crime against humanity. Hindi ko sinabing guilty. Isinasangkot pa lang sila. Akusado pa lang. Diba? Real talk lang ito. Magagaling kayong magsalita na para bang kayo ay marami kayong ginawa. Marami kayong sinabi para ipagtanggol ang mahirap. Wala naman eh. Ngayong malapit at abot kamay na ang 7 at 8 at 9 na taon nang hinahanap na kaliwanagan. Hinaharampan nyo. Balak pa nyong harangan kung ano na pa sinasabi nyo. Ay nako dito sa aking mga channel. Dahil ito ay for information and education, analysis, opinion, pero ang opinion may pinanghuhugutan base sa inyong sinasabi. Walang personalan dito. Please like and share para makarating sa lahat ng Pilipinong matitino.